So ito sir, pag-usapan po natin yung ating participation po dito sa Palarong Bicol, especially po ng DepEd Iriga. So kumusta po ngayon sir, yung ating unang araw ng pakikilahok kahapon and ngayon dito nga po sa mahalagang event na ito na Palarong Bicol. Ano ba yung ating mga paghahanda dito, Sir Noel? Bago po kami pumunta dito sa Legazpi City para sa Palarong Bicol 2026, nagkaroon po ng concentration yung DepEd Iriga City athletes. So far ang delegation po ay binubuo po siya ng 495. Yan po ang data na binigay po sa akin. Pero sigurado po yung athletes nasa 401 po yata yun. Ano po? Alright. Yun. So ito, sir, pag-usapan natin, sino-sino ba, sir, or ano-ano ba yung mga event na kino-consider natin as malalakas tayo doon, or yun yung advantage natin, yung mga pambato natin, sir, na sa Palarong Bicol, dito sa Palarong Bicol, Sir Noel. Nandyan po sir ang billiards. Kasi nandyan pa po yung natin, yung dating player po natin na nakapasok po siya sa Palarong Pambansa last year. Kung hindi pa ako nagkakamali, palang silver yata yun. Silver medalist, si Awa. May isa pa po kaming potential player para sa athletics. Yun yata yun sir sa parang sa discus hindi po yata doon sa discus throw sa javelin. Bali nakuha po niya yung gold medal last Palarong Pambansa. That was the time na siya po ay nasa elementary pa lang. Pero ngayon, he will be competing sa secondary, si Baredo. May mga nanalo din po kami sa Palarong Pambansa last year, yung sa swimming. Bali po yun. Pero expected din po namin na sana makakuha din ng medal para sa taong ito yung ibang events. Kasi lahat naman po majority po ng event ay sinasalihan po namin ngayon. Alright. So ito, Sir Noel, malaman lang po namin, ano po ba yung mga nangyari kahapon? Yung first day or yung opening ng Palarong Bicol? And ngayon, sir, ano na yung mga kaganapan dito po sa venue ng Palarong Bicol, Sir Noel? Okay po. Yung DepEd Iriga po, kasama po siya sa nag-participate para sa opening program ng Palarong Bicol 2026 na ginanap po doon sa Bicol University. Doon sa may oval po yan. Bali po man nagkaroon ng parade tapos yung opening program. Lahat po ng division ng Bicol Region ay nandoon po. Kasama po yung buong delegation ng bawat division. Opo. Ngayon ba, sir, meron ng mga... Alright. So ngayon ba, sir, meron na pong mga event na nagsisimula ng maglaro, Sir Noel? Meron na po, sir. Simultaneous po, sir, starting today. Maliban lang po doon sa mga event na nakuha ko po yung schedule. Yung badminton, wala pa po siya. Boys elementary. Tapos po yung basketball, secondary, boys and girls. Yung limahan po yan, sir. Wala pa po silang schedule ngayon. Tapos po yung gymnastics, yung sa rhythmic, yung sa elementary, wala pa din. Pero sa susunod na araw, mayroon na po silang schedule. Tapos po yung sa futsal, wala pa po. The rest po, sir, lahat po sabay-sabay. Archery, yung sa arnis, athletics, badminton, yung baseball, yung basketball, 3x3, tapos yung boxing, yung chess, dance sports po, meron na. Tapos yung sa football, secondary girls, tapos po yung sa futsal. At saka yung iba pa pong laro na hindi ko po na banggit kanina na wala po silang schedule ngayon. Sa susunod po yan hanggang sa matapos po sa March 7, 2026. Alright, ayun.
So, kumusta naman sir yung security diyan sa ano, sa palarong, Bicol? Wala naman ba sir ano, nangyayaring mga kaguluhan? Kumusta sir yung seguridad natin diyan? So far po wala naman po kasi ang DepEd naman sir pag may mga palaro na ganito may proper coordination po 'yan sa PNP, sa Bureau of Fire, ibang agency po. May nakita nga po ako doon kahapon yung PDEA and other uniformed personnel. Sa part po ng DepEd Iriga, first time pong mangyari na nung papunta pa lang po kami dito kasi ang departure area po namin ay nasa grandstand ng DepEd Iriga City, doon sa may sports complex. May kasama na po kaming PNP personnel coming from the PNP Iriga City. So bali first time po yun na habang kami po ay nagbabiyahe, may nakakonvoy na po sa amin hanggang sa dumating po kami dito. Dito naman sa billeting center namin, halos pare-parehas po doon sa mga ibang division office. Mayroon po dyan na naka-standby na mga barangay tanod. Ano po? Tapos with the presence of course ng PNP personnel na kasama po namin, minomonitor po kami para secure po yung mga bata, lalong-lalo na yung mga players na naka-house po dito. Opo. Sa mga billeting centers naman sir, yun nga, hindi ba tayo sir nakakaranas naman ng halimbawa yung, walang supply ng tubig, mga ganyan, yung kuryente, walang kuryente, hindi naman tayo nakaka-experience ng gano'n sir? Hindi naman po sir kasi bago po naman mag-start, may mga coordination na po 'yan. Yung host school, base to it na yung facilities like water, yung sa tubig, yung sa ilaw, tapos yung accommodation, yung CR ay well provided po sa lahat ng mga participants. Dito po sa amin, may nagsusupply nga po sir ng tubig, yung taga Bureau of Fire, may dinadala sila ditong fire truck. May mga barilis po dyan na pinupunuan aside from the supply coming from each room kasi may mga CR naman po dito sa loob, may mga tubig po. Yung potable water naman, provided naman po kami ng caterer. So safe naman po sir. So far okay naman po kami dito. So, eto sir, malaman ko, yung ibang event sir, like yung laro ng, parang yung laro ng lahi, mga ganon, yung patintero, nakita ko kasi sir sa, sa video, merong mga ganon din na event Okay. Kumusta po yun sir? Okay naman po sir. Ang mga participants po kasi doon, hindi naman po talaga mga players na mga bata. Ang nire-require po kasi ng DepEd ay yung mga employees, particularly yung naka-base sa division office. Ako nga po, kasama ako sir sa naglaro doon sa patintero. So parang na-recall tayo kasi ang laro ng lahi naman hindi lang yung sportsmanship yung dine-develop po doon, kung hindi yung culture po natin, 'di ba? Sa ngayon po kasi nasa yung technology natin, minsan nakakalimutan na natin na maglaro ng mga ganun. Parang binabalik doon sa unang panahon na ganito yung mga laro natin, patintero, kadang-kadang, may nga doon, yung babasagin mo yung palayok and other mga laro na nung mga bata pa tayo ay nilalaro po natin. So parang ganun po siya. Participated po yun kahit nga po yung regional director namin, si Sir RD, saka si ARD Centellas, ay naglaro din po, tsaka yung mga schools division superintendent ng bawat regional office. Alright, yun. Eto sir, pag-usapan po natin yung about pa rin sa preparation ito. Ano ba sir yung ating mga pinagdaanan or mga ginawa? Kasi kung babalikan natin yung result ng nakaraang palarong Bicol, parang hindi tayo pinalad din na mag-champion dito po sa sa palarong Bicol. So ano sir yung mga pagbabago na ating ginawa, in-improve sa mga player, sa mga atleta para kahit papaano umangat yung ating dito sa palarong Bicol, Sir Noel? Maliban po dun sa sa concentration, may concentration po kasi sir na nangyari sa bawat event. Doon kami sa DepEd Iriga, ang scheme po namin kasi ay halimbawa doon sa isang school nandoon yung mga players, may venue na kung saan sila papalaktis, parang ganun. Binigyan po kami ng isang linggo yata yun, yung mga bata para makapag-concentrate po sila.
Kasi selection na po yun. Ano po sir? Selection na po siya. Alright, yun. So, ngayon sir, and sa pagpapatuloy po ng palarong Bicol, ano pa sir ang mga mangyayari, Sir Noel? Continuation po sir ng ng palaro. Sana yun nga, sana walang may mga panalo na makukuha yung aming delegation. Tapos ang panalangin lang po namin ay maging safe lang yung mga bata. Ano? Pero ang pinaka-purpose kasi pag nagpalaro ka, sana makuha ka mapili yung players. Sana siya ay manalo at mag-represent po para sa palarong pambansa. Kasi usually naman nangyayari parang ganun din sa palarong panglungsod na nagiging basehan po siya para mag-represent dito sa palarong Bicol at yung mga mananalo po naman dito sa palarong Bicol, siya naman ang magre-represent sa palarong pambansa. So, kumbaga, pagdating po sa palarong pambansa, hindi mo na nire-represent yung school mo o kaya yung division, but yung athlete will be representing the Bicol region. Parang ganun. So, ikaw na yung magdadala. Yung kung nanalo yung player, i-represent mo na yung hindi lang yung sarili mo, kung hindi yung buong Bicol region. Alright, yun. So, ano ba sir yung meron ba tayong mga challenges na kinaharap sir before the event ng palarong Bicol, Sir Noel? Minsan po kasi, halimbawa, yung schedule ng practice ng player, kasi priority talaga yung pag-aaral nila. Kaya lang kinakailangan din na mag-focus din sa concentration. Minsan kasi yung isang player ay may mga engagement din siya na hindi lang yung sports, academic, lalong-lalo na yung mga players natin ngayon nasa high school, bago pa man sila umalis, may mga activities din na hindi lang talaga yung palaro yung pinagtutunan nila yung pansin kahit nga yung mga coaches din natin, 'di ba? Halimbawa yung isang player, contestant din siya doon sa isang event, tapos panahon pa ngayon ng mga GS Promenade, hindi po natin yun maiwasan. Yung proper scheduling. Kaya lang nagawa naman po kami ng design para po doon, para kung talagang yung player ay siya talaga yung magre-represent, kinakailangan doon siya mag-focus. Tapos maliban po doon, yung minsan yung ah, sa equipment wala naman po kami sir na problema kasi provided po naman kami ng LGU. Parang yun lang naman ang nakita namin yun lang naman ang nakita namin na isa sa mga pwedeng maging issue sa preparation ng participation dito sa palarong Bicol. Opo. Ito sir, mga remaining question na lang. Gaano tayo sir kakumpiyansa na tayo ay mag-overall champion dito po sa palarong Bicol, Sir Noel? Alam mo sir, ang Iriga City po kasi is a small division. Alam po natin 'yan. At kung titingnan po natin ang record ng DepEd Iriga City, hindi pa po nakalagay sa record na ang Iriga City ay nag-overall champion. That's the reality po Pero kami naman sa DepEd Iriga, kasi sabi nga namin ay maliit na division lang kami. We are all doing our parts na sana ma-break yung record last year. Sana marami kaming gold na mapanalunan yung mga bata at sana ma-represent namin yung Bicol region papunta po sa palarong pambansa. Ganun lang naman yun. Kasi lahat naman po ng division ay nangangarap at nananalangin na sila yung mag-champion. Ganun din po kami. Kaya lang minsan kinakailangang tanggapin kung ano talaga yung magiging result. Tingnan na lang po natin sa laban. Mahirap po kasi magsalita. Minsan hindi kinakailangang napakakampante kasi pagdating sa actual na competition, nagiging iba yung result. Parang ganun na lang. Opo. Pero sir, nakakapag-uwi naman tayo ng like yung gold medal nung nakaraang taon. Ngayon po Silver. sir, opo. Opo, hindi naman po nawawalan yung DepEd Iriga City. Alam mo po kasi sir sa pagtatali ng medal, minsan kahit minsan depende po kasi yan sa kung anong klase ng game, individual o kaya team event. Kung titingnan mo, ang individual event ay nakakalamang kapag marami kang gold dyan. Kasi ang basihan dyan ay yung medal, counting ng medal. Ang basketball, one medal lang po yan.
Halimbawa sa boxing, ikumpara mo yan sa basketball. Isang medal sa boxing, isang medal sa basketball. Ilan yung i-compare natin? Isang player lang kumpara dun sa isang team. So ano po, sa DepEd Iriga City naman, may mga event po kami na ano na nananalo yung player lalong-lalo na dun sa billiard. Ang billiard po ay ano yan individual event yan kasi yung player diyan isa lang yung gagamit ng tako. Mayroon po kami diyan na si Awa. Nag-silver medalist po siya yata last year. So malaki po ang kanyang tsansa na masungkit niya yung gold medal pala bansa. Pero kinakailangan dumaan pa po siya butas ng karang sa palarong Bicol kasi lahat naman ng nagpa-participate dito ay talagang prepared. Ano po, meron do kami sa javelin sa discus throw, si Baredo, saka yung sa swimming po. So bali saka yung sa racket games, sa tennis po yata. May mga potential kami players diyan na pwedeng makapapunta ng palarong pambansa po this 2026. Alright. So, ibig sabihin pala, Sir Noel, kahit na maliit yung division natin, hindi naman tayo magpapahuli. Hindi naman tayo papayag na mapunta tayo sa bottom. Ganon, Sir Noel. Hindi naman po, sir. Hindi naman po. May time po na mataas yung ranking ng Eriga. May time din na mababa. Depende po kasi yan sa players po. Hindi naman po lahat ng palaro ay magagaling yung ating mga players. Although magaling talaga yung mga players kasi duman po sila sa palarong panglungsod. Kaya lang pagdating po sa palarong Bicol, prepared din po yung ibang division. Parehas din po namin na nag-prepare sila. Kaya lang hindi naman lahat ng panahon ay palaging nananalo yung isang player. Ako dati po akong naglalaro din. Kasi naglalaro din po ako ng basketball. Alam ko kung minsan minamalas ka, minsan okay naman yung mga result ng game. So ganun po talaga. Ganun po talaga yan. Alright. Pagdating naman, sir, sa allowance, wala bang nagrereklamo sa inyo, sir? Ay, di ako binigyan ng allowance ni nitong aming school. Wala namang mga ganun, sir, na pangyayari? Yung DepEd po kasi sir, alam po natin yan na hindi naman po yan kasama sa budget, yung pagbibigay ng allowance sa mga athletes. Ano po. Pero andun po ang support ng school, ng PTA, ng parents. Pero pagdating po sa bagay na magre-receive po sila ng allowance, ang LGU na po ang nagbibigay. Sa amin po, part po ng suporta ng aming mayor, si Mayor Rex Oliva, siya po ang mayor ng Iriga City, at kasama po niya diyan si Vice Mayor Dimaiwat saka yung kanyang mga city councilor. Nung departure time nga po, bago po kami pumunta dito ay nagkaroon po ng meeting po doon. Nandun sila si Mayor, tapos nagbigay sila ng mga assistance. Kasama na po doon yung financial assistance. Kasama po yung mga supply, sapatos, yun. Ito nga sir na nakikita ko. Kasi suot ko to ngayon. Tapos yung jacket, meron po kami. Yung jogging pants and other supplies. May mga hygiene kit nga po na ibibigay po sa amin. At maliban pa po dyan, provided kami sir ng transportation, hindi po kami nagpe-problema sa transportation at yung sa pagkain, yun po ang napaka-importante. And other support, moral, financial, andyan po, hindi po nawawala ang LGU po dyan. Alright. Yan. O, ito, sir, bago tayo matapos sa interview na ito, siguro na lang ang ating may iwan, sir, na mensahe. Una, sa mga atleta natin, sa mga delegates, sa mga coaches, in connection po dito sa Palarong Bicol 2026 na patuloy po na nagaganap. Sir. Okay po. Bago ko po makalimutan, magpapasalamat muna po ako, sir. Una po sa ating City Mayor, LGU Iriga City, kay Vice Mayor Edsel Dimaiwat, kay Mayor Rex Oliva, at saka yung kanila pong mga kasamahan sa Iriga City, LGU Iriga City. Kasi sila po ang nag-provide ng support sa amin financially. Lahat po ng supply ay sila po ang nag-provide. Galing po yan sa ICF. Kinukuha po yan dyan. Pagkatapos po yung mga yung mga athletes, good luck sa inyo. Sana walang problema na mangyayari. Iwas injury po tayo. Ganun po talaga. Gawin lang nila yung kanilang makakaya.
wag magpapa-pressure kasi ganun talaga ang competition. Pero kung kayang maipanalo, maipanalo. Yung mga coaches, salamat at saka yung mga teachers na nag-assist sa mga ating mga players. Yung mga technical working committee po pala sir, pasalamatan natin yan. Lahat po ng technical working committee, hindi ko na po isa-isahin yan. Tapos yung ating schools division superintendent, si Ma'am Maggie, Ma'am Maria Magnolia Epriosos, ang ating ASDS, si Ma'am Mailani, yung dalawang chief po natin, Sir Noel, si Sir Johnson, lahat ng supervisor, mga teachers, coaches, mga parents po pala, pagbibigay ng inyong consent sa ating mga players, yung chaperones, at lahat po ng sumusuporta sa delegation ng DepEd Iriga City, salamat po sa inyong lahat. At siyempre po, yung Bombo Radio, ano po, kasi dahil po sa inyo na ipaabot po namin yung ating mensahe sa mga nakikinig po sa ating sa inyong station. Ano po, kung may time po kayo, punta po kayo dito sa Legazpi, manood po kayo sa iba-ibang venue para makita po ninyo personally kung gaano kung ano ba yung kung paano makipag-participate at makipag-compete po ang ating mga players dito sa Palarong Bicol. Nandito po sa kasama ko po ngayon yung aking kasama sa DepEd Iriga City si Sir Erwin Bona, siya po ang chairperson ng Committee on Clean and Green. Sila po yung nagme-maintain lahat ng kalinisan po dito. Ano po, yung pumunta po sila dito in advance para kung ano man po ang magawa dito sa bulletin center namin. Kasi may isa po kaming concern yung sa Clean and Green committee na dapat yung venue po namin ay malinis. Ano po?